So mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa harnessing the power of words. At ngayong araw po is pang-anim na araw na po natin para po sa part po ng series po natin. Una po natin tinalakay nun is the speak to inspire. Pangalawa po, speak with a point. Pangatlo, speak from pure heart. Pang-apat naman po, speak the truth in love. Panglima po, speak with integrity. At ngayong araw po is yung pang-anim na po natin na part ng series po patungkol po sa speak with kindness. So pag sinabi po natin speak with kindness, ito po yung dapat kapag habang nagsasalita po tayo or nagmumungkahi, dapat may mabuting dulot pa rin po yung pagsasalita po natin at dapat palagi po tayo malumanay dahil nga po sasabi doon is kindness po. So tayo naman po ay dumako po sa ating scripture po. Ito po ay patungkol po sa Proverbs chapter 15 verse 1. At ito po at sabi sa English, a gentle answer turns anger away, but means words stir up anger. So ito naman po sabi sa Tagalog, ang malumanay na sagot ay nakapagpawi ng puot, ngunit lalo nakapagpagalit ang pabalang na sagot. So ayun po yung sabi po doon po sa ating scripture po patungkol po yun kapag malumanay daw po tayo magsagot. Ito po is nakakapawi daw po siya ng puot, pero kapag tayo po is sumagot ng pabalang is nakakaano nga po talaga, nakakainis or nakakagalit. So para po sa ating katuruan, the tongue can start a fire. So sabi nga po dito, kapag nagsalita po tayo or nanggaling po yung salita po sa bunga nga po natin, minsan nang hindi sinasadya, nag-i-start po yan ng fire. Pag sinabi po nating fire, ito po yung naglalabas po siya ng maiinit na salita or masasamang na salita na nanggagaling po mismo sa ating bibig. So bilang isang Kristiyano po ngayon is ito po yung iniiwasan ko kasi I admit it po bilang isang anak na po ng Diyos, pero hindi ko pa rin po minsan mapigilan kung ano man po yung mga lumalabas sa bibig ko. But ngayon po is trying hard po ako na maiwasan na po yung lahat. Ayoko na po mag-start ng fire. Gusto ko na po mag-start ng peace or ng kindness po. So iwasan po natin mag-start ng fire po or magsalita ng mga masasama po. Bagkus isipin po muna natin yung mga sasabihin po natin. Kasi like katulad po ng ating Panginoon Diyos po. Ang ating Panginoon Diyos po is hindi po siya nag-start ng fire. Pero ang ating Panginoon Diyos kapag po nagsalita is sobrang malumanay po at napakaganda pakinggan po. Lahat po is puro kabutihan po. Lahat po ng sasabihin po ng ating Panginoon Diyos. So paano ko katuruan po? The tongue can quench a fire. So pag sinabi naman po quench, pag ano ko is parang so pag sinabi ko nga po yung quench po, ito po yung mga kamalian or mga mali pong lumalabas po sa ating bibig, mga mali pong words na dapat hindi po marinig po ng iba. Kasi pag minsan po nakakapagsalita po tayo ng masama, is masama na rin po ang tingin po ng iba sa atin po. Kasi bilang alam naman po natin, bilang isang tao po, masama po talaga pag nagsasalita po tayo ng masama sa kapwa po natin. So habang maaga pa po i-practice na po natin yung pagsasalita po natin or yung mabas po sa bibig natin kung ano po yung nararapat na banggitin po natin, yung naayon po sa ating Panginoon Diyos, yung tama po. So pangatlong katuruan naman po, the tongue can heal brokenness. So yun din po yung super powerful po na binigay po ng ating Panginoon Diyos is yung bungang ayos, yung tongue po natin, tapos yung the way na speak po tayo kasi minsan po nakakatulong din po tayo bilang isang tao po doon po sa mga broken or mga brokenness po ng mga tao. Natutulungan po natin sila sa pamamagitan po ng pagpapayo or ng pakikipag-usap po natin sa kanila, papayuhan po natin sila kung ano po dapat na yun. So yun po yung super ganda po na bigay po ng gift ng ating Panginoon Diyos na the way na we can speak po para po matulungan po yung mga brokenness or mga sa family po natin yung ganyan, mga broken na naano po natin sa family natin. So tayo naman po dumakan sa application po. Una,
guard your mouth and you will save the day. So palagi po nating antabayanan po yung ating mouth or ating lumalabas po sa ating bibig para po sa araw-araw po is wala po tayo masabi na masama. So, application number 2 po, avoid pride and you will never go wrong. So, kapag hindi po natin pinapairal yung pride po natin at pinapairal po natin yung pag-unawa po natin, is hindi po tayo palagi magiging mali po, palagi po tayo magiging tama kapag pinairal po natin po yung pag-unawa po natin. Application number 3 po, humble your heart and begin healing. So, ito rin po is napakaganda po. So, maging humble po tayo muna po sa ating puso po or sa ating sarili. And after that, we begin healing po. Healing process na po natin yung sarili po natin. So, yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating devotion.